si Vicky, merong training doon sa Malaysia. At yung palang pinuntahan ko doon ay parang Berjaya na malls, ganyan. Yung meron akong picture, no? Naalala ko, sabi ng nanay ko doon, ang pogi ko daw doon eh. Ano, mga nanay mo talaga, nanay talaga, di ba? No? Kaya lumalakas yung confidence ng anak nila dahil yung mga nanay ang tingin lagi sa anak nila kahit pangit, pogi. Di ba? So, kaya ang alam ko, lumalaki ako, pogi ako. Kaya yung mga nanay sa inyo, tsaka tatay, lagi yung sabihan pogi yung anak nyo kahit pangit sila para may confidence naman sila. Huwag yung sabihin na pangit. No? Hayaan nyo na lang yung asawa nila magsabi sa kanila ng pangit pagdating ng panahon. Okay? So, nandoon kami, ang 90% ang Malaysia ay Muslim eh. So, imagine niyo Muslim yung 90% nila, pero yung kanilang mall may Christmas tree. No? Meaning, kahit merong ilang percent lang ng mga Kristiyano doon sa Malaysia, they still recognizes the fact na merong sa history, hindi mo kayang buruhin, that there was a time that Jesus Christ was born. No? Hindi siya kayang buruhin eh. Hindi siya pa pwedeng, in fact, yung history nga natin, sinasabi ko sa inyo, nasa gitna niya ng Panginoon, yung before Christ, tsaka yung Anno Domini, the year of our Lord. Diba? AD, BC tsaka AD, tayo ay nasa AD. Imagine mong yung history ng buong mundo ay nakadikit doon sa kapanganakan at pagkamatay ni Kristo nung kanyang panahon. Ganon kahalaga yung Panginoon sa atin. Kaya kung Panginoong Jesus, kaya maraming Kristiyano kung hindi pa kayo nakakapagpapahalaga sa Panginoon, mahiya tayo sapagkat yung buong mundo nga is giving Him a recognition. No? Maraming mga ibang churches, mga ibang Kristiyano din, ayaw nila mag-celebrate ng Pasko dahil ito daw ay pagan na klase ng celebration. Pagan kung ikaw ay mag-celebrate ng parang pagan. No? Pero isa-celebrate mo to na ikaw ay ikaw ay Kristiyano, pinapasalamatan mo na isang araw. Hindi naman si Kristo 33 years old na nung lumabas na kay Mary, di ba? Hindi naman siya pinako kaagad sa krus nung siya pinanganak, no? Siya ay nabuhay ng 30 years at 3 taon siya nagminister. At yung pagkasimula ng panganak niya, yun na yung simula ng kalbaryo ng Panginoon natin, no? So, kung sino man na nag-imbento nung Christmas na ito ay ginawa noong Saturnalia, no? Ng mga ano man tawag doon sa mga snow na area, no? Kung saan galing si Mighty Thor, ha? Wala tayong pakialam doon. Ang realidad, nasa Biblia mayroong pinanganak sa sabsaban na ang pangalan niya ay si Jesus, ang ibig sabihin, siya ay magliligtas ng mga tao at He will save His people. No? At siya ay pinangalang, sinabihan din na Emmanuel, na ibig sabihin, God is with us. No? And that is the kind of God that we serve, and that is the kind of celebration that we want to do. We want to recognize the fact that the Lord Jesus Christ came, no, through a Mary and was born Mary was born from a mother who is a virgin, no? Kaya tayo po ay lumalabas doon sa paniniwala, lagi natin sinasabi dito, that we believe that the Lord Jesus Christ wasn't really born December 25 because there wasn't any proof that would say, no, from the Bible. So, hindi po yun ang ating pananiniwalaan. Kaya lang, sumasabay na tayo sapagkat gusto natin gamitin yung opportunity for us to be with our family members, pasalamatan yung Panginoon sa kanyang kabutihan, at gamitin din yung opportunity na yon for us to be able to share the gospel to our loved ones. No? So, kung merong mga tao that would think otherwise sa occasion na yon at sabihin nila hindi yun tama, ay ang sabi po, ang prinsipyo na ginagamit natin ay Romans chapter 14. No, magandang basahin ko na rin sa inyo para pag sinabing, ba't kayo nagse-celebrate ng Pasko? Ang sabi ho ng Panginoon sa atin, Romans chapter 14, wala po ito sa lesson natin, but it's just for you to
have a reference. Bakit tayo nag-celebrate ng birthday ng kung ano man? Verse number 5. One person esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes, verse number 6, the day observes it to the Lord. And he who does not observe the day to the Lord, he does not observe it. He who eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat to the Lord, he does not eat and gives God thanks. For none of us lives for himself, and none of us die for himself. So if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Ang basic principle na ino-observe natin, verse number 5, ang sabi ng Apostle Paul, one person esteems one day above another, another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it to the Lord, and he who does not observe the day, to the Lord, he does not observe it. No? So, kung yung mag-celebrate ng iba ng Christmas, prerogative nila yun. At gusto natin eh. But we observe it recognizing the Lord. Yan ang prinsipyo. No? At walang pwede magsabi na, bakit mo ginagawa yan, ganyang araw na yan? Sabi ng Bible, pwede kong gawin to eh. No? Hindi mo ako walang pwede magsabi na, kasalanan yan. Sabagat sabi ni Apostle Paul, kung gusto mong mag-celebrate niyan, so what? Basta you celebrate in the Lord. Okay? Kaya ganoon ang ginagawa natin. Magse-celebrate tayo, kasama natin yung pamilya natin. Kung kayo lang ang Kristiyano sa bahay nyo, kumatok kayo sa lamesa, bago tayo kumain, pwede manalangin, pasalamatan yung Panginoon sa okasyon na ito. No? Sa pag-remember natin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na eventually nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at namatay at nabuhay na muli. No? So, you can do that, no, sa inyong mga family members. At yan ang sineselebrate natin. Okay? Hindi tayo nagsiselebrate kagaya ng iba. No? At wag sana nating pikutin sa mga regalo, pagkain, kung ano man. Kung wala kayong matanggap na regalo at ang natanggap nyo lang ay Merry Christmas greetings, magpasalamat na rin tayo. No? Ba? Kung walang pumansin sa inyo, wala kayong nakuhang kahit ano, okay lang 'yun, no? Tanggapin natin. So, next Sunday ay Christmas party na natin. At nandoon sa likod, nagpe-prepare na si Vicky ng pang-potluck natin para kanya-kanya tayong dala ng pagkain, pero meron tayong lechon. Kung gusto niyo, dalhin niyo na lang fried rice, may lechon naman eh. No? Pero pwede kayong magdala mayroon dong mga nakalista siya na dadalhin nyo. No? Dala kayo ng, nakalista yata doon ay murkon, yung halabos na tiger prawn, dadalhin nyo. Tsaka marami pang mga nilagay siya doon. Turkey, may turkey doon. Kung gusto nyo, piliin nyo na lang kung ano yung mabubunot nyo sa mga yon. Yun ang dadalhin nyo. Okay? So, bubunod tayo mamaya para ginawa niyang, siyempre, tatlong po tayo siguro yan, o 4, para pagdadala natin, pare-parehas, iba-iba lang yung lasa o timpla, di ba? Yung iba maraming betchin, yung kay Maru walang betchin, no? Yung iba naman ay maalat, yung iba naman ay matamis, di ba? Ganyan, yung iba naman ay, pero alam nyo, ang katotohanan, no, sa buhay natin, kapag libre, laging masarap. Di ba? No? Kahit anong gawin mo, basta libre, masarap. No? Pag binayaran mo na yan, pwede ka magreklamo, hindi naman ito masarap. Pero pag libre, sarap to. Libre, syempre libre. Di ba? No? Hindi ka pwede magreklamo pag libre, kaya lahat ng luto, masarap. Kaya huwag kayo mo sabi, hindi ako marunong magluto. Okay lang yan, masarap yan sa amin. Okay? Huwag kayong mag-alala. Walang mamimintas dyan. No? Hindi, meron siguro, pero pag uwi na nila sa bahay nila.
Well, kasi nga yung adobo lang, iba-ibang klase ng adobo ang luto natin eh. Meron akong nakita, adobong puti, no? Walang toyo. May adobong may ketchup, may tomato sauce. May adobong maraming sabaw, yung adobong parang sinigang. Yan ang gano'n eh. Adobong sinigam. Diba yung daming sabaw? Meron gano'n, lumalangoy yung adobo. Merong adobo naman, kami, ang adobo namin sa bahay, yung tuyong-tuyo. Yung parang ano siya eh, parang two-way na klase ng adobo yung sa amin eh. Piniprito mo muna, niluluto mo sa mantika, sa sarili niyang mantika. Pag naprito-prito na siya, tsaka sinasangkot siya yun. Yun ang luto ng nanay ko. Hindi ko alam kung Ilonggong luto yun eh. No? Pero yun ang natutunan ko sa nanay ko na tinuro ko kay Abby at hindi na ako nagluluto mula noon nung naituro ko na. No? Yun lang, mahirap lang pag kumain ka ng adobo, kumakain ka ng maraming kanin. So, pag-uusapan natin ngayon, no, last Sunday, sinabi ko sa inyo that the Lord Jesus Christ came to earth to show us what God is like. And He came to earth to show us what life should really be like and to show us how to really live. And He came to earth to show us that we can trust God. No? And He came to forgive our sins. Ngayon, pag-uusapan po natin, dahil alam na natin, shall we all stand and let us read Philippians chapter 3 in verse number 8. At siguro ay basahin ko na sa inyo hanggang verse number 15. Okay? Chapter 3, verse number 8 to verse number 15. If you have your Bibles, if you don't, if you have your Bibles, you can share them with the people beside you. And if, kung kayo nasa electronic naman sa inyong mga cellphone, basahin po natin yung verse number 8 ng Philippians chapter 3 hanggang verse number 15. Let me read them to you. Yet, indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him. Very, very important tong verse number 8 and verse number 10. That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may hold of that which Christ Jesus has laid hold of me. Brethren, I count not myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. The Lord bless His word. Pwede na po tayong maupo. By the way, nakalimutan ko, congratulations pala kay Abby, no? For passing the bar. Kami ay hanggang ngayon ay nasa cloud 9 pa, no? Sa reality na yan. Sapagkat, alam nyo, ang katotohanan ay yung bar exams ang pinakamahirap sa lahat ng tinitake ng tao ng exam sa Pilipinas, for example, no? Siya yung pinakamahirap kasi ang sagot mo dun sa mga exam ay essay, hindi naman siya multiple choice. Hindi ka naman inire-require na pumili lang A, B, C, D, no? Kailangan mong bawat question, kailangan mong sagutin ng para kang abogado na nangangatuwiran ka sa harap ng korte, ng judge, no? Kaya it's one of the most difficult. In fact, ang pumasa ay ngayon ay 38 or 36%, no? Siya na ang isa sa tingin ko, siya na yung pinakamahirap. At hindi ko alam kung yung accounting board ay ganun din kahirap no?
Pero naalala ko si Vicky, no, nag-take ng board ng accounting, 13% lang pumasa eh. Kasi mga tao talaga ayaw nagdibilang. Ang gusto lang nila, yung bilang nila, yung hawak nilang pera. Pero yung mga binibilang nila yung pera ng iba, ayaw nila eh. No, kaya mahirap. Pero that's what yung bar is the most difficult. Kaya ganoon na lang ka-ecstatic yung mga tao pag sila'y nakakapasa. No? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi niya binigo yung kanyang pangako. Ako'y magtitiwala sa kanya, siya ipaprioritize mo, hindi kanya ipapahiya. No? At susundin niya yung kanyang pangako. I've shared this last Thursday sa ating mga members na ako ay, of course, bilang isang tao, nandoon yung inyong takot. No? Meron kang mga agam-agam sapagkat yung mismo nag-take ng exam, siya ay mismo ay takot. Alam niya, hindi na siya papasa. Unang araw pa lang eh. The same doon kay Vicky nung dati eh. Although, hindi ko kasi naramdaman yung pressure kay Vicky kaysa naramdaman ko yung pressure kay Abby. Kasi nung nag-take ng exam si Vicky, mayroon akong hanap buhay. Housewife lang siya eh. Pinaaral ko lang siya nung law school eh. So, para lang siya may gagawin, sabi ko, aral ka ng law school para yung mga bata, sabayan mo dahil ako wala sa bahay, ikaw lang may iwan doon, yung mga anak mo nag-aaral. So, sabayan mo na, mag-aral ka din para pagtapos mo ng klase mo, sunduin mo sila. Kaya nung nagtitake siya ng bar, hindi ako nape-pressure na, kasi inisip ko kung bumagsak siya dito, sa bahay ka lang, trabaho ka lang, yan naman trabaho mo, dati pa eh. Housewife lang naman eh. So, wala akong inaalala, no? Yung kay Abby, nag-aalala ako kasi kinabukasan nila yan sa pamilya niya eh. Ha? Kaya iba yung burden, no? Pangalawa, nag-aalala ako kasi para yung preach ko dito, pag ikaw 100% sold out sa Panginoon, all things will be added unto you. Diba, it's a shame, parang sampalad dagok sa akin bilang pastor, na nagpapahagi ako na magtiwala tayo sa Panginoon, no? Na pagtiwalaan mo siya at lahat ng mga bagay na ini-expect mo, inaasahan mo, ibibigay niya sa iyo. Tapos biglang babagsak si Abby sa exam. Sabi ko, Lord, number one, hindi ako ang papahiyain mo rito. Ang number one papahiyain mo pag bumagsak si Abby, ikaw. Kasi sinasabi namin, makapangyarihan ka. Sinasabi namin, totoo ka sa pangako mo. Sinasabi namin that you're true to your promise. No? So, ang unang-unang mapapahiya ikaw, and I'm not just taking that from myself, I'm taking that from the statement of Moses himself. Sabi ng Panginoon kay Moses, nung gusto nang naasar na yung Panginoon sa mga Israelites dahil ang tigas ng ulo, sabi ng Panginoon, papatayin ko na lahat yung mga yan. Ang sabi ni Moses, bago mo sila patayin mo muna ako dahil nakakahiya. Yeah? Pagkatapos mo silang i-emancipate, pagkatapos silang ma-liberate from 300 plus years of slavery, 400 years of slavery, papatayin mo lang sila dito sa wilderness, ang dami-daming magandang milagrong ginawa mo doon sa Egypt. Di ba pinapahiya mo yung sarili mo? That was Moses' statement in yung gist of it. That's what he was telling the Lord. No? That was he was telling Yahweh at that time. Kaya sabi ko, at nung natalo si Joshua dun sa AI, yun din ang sinabi niya, Lord, nakakahiya naman after the victory ng fall ng Jericho, hahayaan niyo kami matalo sa AI, nakapiraso lang yung mga tao? Ilan lang sila, tinalo kami. Di ba nakakahiya ka naman? Pinapahiya mo naman sarili mo. Kaya ang sabi niya, there is a sin in the house. Di ba? Kaya kayo natalo, merong nagnakaw ng binilinaw kayo, sundin niyo ako. Di ba? Ang sabi ni Jesus Christ, sundin mo ako at yung aking salita, and you ask what you will, it will be given you. That's what is promised. Us would not just want to believe. We lack the faith in believing. Kaya marami sa atin, tayo pa yung diskarte tayo ng diskarte, effort tayo ng effort, ayaw natin magtiwala ng lubos sa Panginoon. We set aside our responsibility towards Him because we're aiming towards something else. Meron tayong mga goals and dreams at inisip natin, kapag hindi natin pinrioritize yung goals and dreams natin, baka masira yung ating pamilya. Not realizing that you prioritize God and God is going to be true. Whatever the circumstances may be, to His Word and to His promises. Yun ang reality. Kaya sabi ko, Lord, pag bumagsak si Abby dito, hindi mo kami pinapahiya mo sarili mo dito. Because ito yung aking battle cry. This is what I've been talking about ever since. Dahil nga,
Yung pagmula nung sumunod ako sa Panginoon, lahat ng mga bagay na pinangako ng Panginoon ay tinupad niya sa atin. Yung mga miracles, mga impossible things that could never happen, happened. No? Kaya ang tapang ko, I took the risk because I know that God was wanted for us to exercise yung risk in faith. Pag walang risk sa pananampalataya, hindi yan pananampalataya eh. Pag di ka marunong mag-take ng risk, hindi yan pananampalataya. So we have to take the risk. I took the risk. And God, isa-isa, pinaplansya niya yung mga sitwasyon niya. Kaya nung nag-take ng exam si Abby, meron akong takot, pero sabi ko, Lord, I know, hindi mo papayain sarili mo. True enough, paglabas nga ng mga grades niya, parang there is no way for her to fail. Ang layong bumagsak siya. No? Wala doon sa hint na parang, buti nakakapit lang yung kanya. Nung panahon ni Vicky, merong subject si Vicky doon na ang score lang niya ay 59 eh. 58. Tinaasan ko pa. Sa baba pa. Galit pa siya. Dahil tinaasan ko pa. Merong siyang grade na 58. Ang passing kasi ay 50 sa bar. Pero ang average dapat ay 75. Pero pag 50 ka sa bawat subject, pasado ka. Kaya lang dapat yung average mo, yung total average mo ay 75 yung passing. Meron siyang isang subject, ang score niya ay 58. Kung hindi nahatak ng ibang subject, bagsak din siya. Pero hindi ako nag-aalala, inisip na ako. Yung kay Vicky, I was confident eh. Hindi yung confident na kagaya nung kay Abby, dahil iba na, pastor na ako eh. Mabigat pala pag pastor ka na eh. Mabigat pala pag pastor ka na at may hinihingi ka sa Panginoon. Because ang challenge at sina-challenge mo na, Panginoon. At mabigat pag ikaw ay Kristiyano na sumusunod dun sa sinasabi ng Panginoon. Talagang, it is really a test of faith. Sa bawat isa sa inyo rito, I am telling you, yung Panginoon, this just proves to us. Now, once you prioritize the Lord, He will never fail you. Because God will always be true to His promises. God will always be true to His promises. Huwag tayong matakot. Huwag natin i-compromise yung ating faith. Bakit? Dahil sa pera? Dahil sa kikitain natin? Yun nga yung principle dapat nating tandaan. Yung pera, kinikita. Ha? Kung mawawala ka ngayon, ano ngayon? Kikitain mo din yung pera. Kung mawawala yung opportunity dahil naglingkod ka sa Panginoon, ano ngayon? Kikinikita yung pera eh. Hindi magtrabaho ka lang ulit. Pero maraming Kristiyano, isasakripisyo yung pagkita ng pera sa paglilingkod sa Panginoon. Not realizing yung kapalit na binibigay ng Panginoon kung mananampalataya ka sa Kanya. How would you able to experience God's greatness and goodness? How would you able to know that God is keeping His promise? He's a promise-keeping God. Kung hindi tayo maniniwala sa Kanya, kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, kung hindi tayo magte-take ng risk sa Kanya. Kaya maraming mga Kristiyano very weak. Maraming mga Kristiyano mas slow yung kanilang pamumuhay. Walang milagro nangyayari, dull. Walang exciting na nangyayari sa kanilang buhay because they are never able to take the risk for the Lord. What happens to your life happens because that's what you do. That's an ordinary you can do and can produce for yourself. But if you will fully trust the Lord Jesus Christ, what is happening to you, you will recognize this is something amazing. Hindi to kayang gawin o mangyari sa mga tao. Alam mong, merong mga bar passer. Nung tini-interview na sila, ang kanilang number one sinasabi, it's talagang sheer hard work. Para ka makapasa ng bar, sheer hard work.
Inisip ko, kung Kristiyano ka, kaya mo bang sabihin sheer hard work? Ibig sabihin, ikaw lahat. Nagtrabaho ka lahat, asan yung Panginoon? Wala yung sa accounting ng success mo yung Panginoon. Isn't that sad? Isn't it sad when you have an accomplishment and sabi ko nga, ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari, ang dami ko nababasa at laging puro salamat sa hirap. Paano ka nakapasa? Sobrang sa hirap, papahinga ka lang, aral ka, pagod ka, ganyan. Bottom line, sabi niya talagang kailangan mong maghirap, magsumikap, mag-aral, magpagod. Sabi ko, nakakalungkot naman, magaling mahusay pa sa mga tao na to, yung mga nanalong artista ng trophy ng FAMAS. Pagtanggap nila ng award, sabi nila, salamat sa nasa taas. Kung sino man yung tinuturo nila sa taas, kung yun naman ay nag-fix ng ilaw, o technician, o kung ano mang sino yung nasa taas na yon, pero at least nagpapasalamat sila doon sa taas. Pag Kristiyano ka, nagpasa ka ng mundo, wala mo lang pasalamat sa taas. Salamat sa akin. Kaya, ang sinasabi ko rito mga kapatid, kung hindi nyo priority ang Panginoon, salamat sa inyo. Pero kung priority mo ang Panginoon, salamat Lord. Because I could not have made it without you. I could have not done, sabi ni Apostle Paul, kung wala yung Panginoon, we could have not done nothing. We can do nothing. Sabi ng Panginoon mismo, without me, you can do nothing. The Lord Jesus Christ talking and says, without me, you can do nothing. So without God in your life, without Him as your priority, whatever it is that you do, you may live a very comfortable life right now, but I am telling you, you're doing it. You haven't tapped yet on the power and the excellency of God. Hindi ka pa nakakonect. Can you imagine kung kukonect ka sa Panginoon? Can you imagine kung itatap ka dun sa power ng Panginoon? Kung anong tremendous power that you'd be able to receive from the Lord. Kaya kami, yung pamilya namin, it's all glory to the Lord. To what has happened. Tsaka masarap isipin na meron ka ng 2 abogado sa bahay nyo. No? Kaya kung ako man ay gagawa ng kasalanan, at least 2 na yung magde-depend sa akin. No? Meron ng, pag may kaso kayo, at least 2 na yung magiging, kaya sabi ko, pwede na tayo magsimula ng free legal counsel dito sa church. Meron na tayong ganyang ministry, siguro mga once a month or every quarter. No? Meron tayong free legal counsel. Punta kayo dito, gusto nyo demanda asawa nyo, dito, punta kayo. No? Kung gusto nyo makipaghiwalay, punta kayo dito, ano bang gagawin namin para makipaghiwalay? Yan. So, meron tayong free legal counsel. No? Gagawin natin yan, huwag kayong mag-alala. No? Dahil ako yung tatay tsaka asawa, wala silang choice. Pag sinabi kong gagawin, gagawin. No? At gamitin natin yan as a ministry ng ating church. Bakit ba tayo nilagay sa posisyon where we are? Para for ourselves? Para tayong mga selfish na mga clods na nakahigop lang ng mga resources? No. Sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, pag pinayaman ka ng Panginoon, you be generous. At yan ay kayamanan na dapat nating i-share sa iba. No? So, let me go back to our lesson sapagkat 15 minutes na lang yata ako magpipreach. 3 puntos itong aking pag-uusapan, i-discuss sa inyo. No? But Paul wasn't writing itong statement na ito in Philippians chapter 3 while he just gotten saved. No? Hindi yun ang reality. No? Yung reality, no, sinulat ni Apostle Paul to, he had many experiences with the Lord already. He's been a Christian for decades. No? Hindi siya bago, and he had traveled the world, he has gone
I've met a lot of people. Some are not ordinary people. Some are people who are in the higher echelon of the society. No? Pero makita natin sa verse number 10, ang sinasabi ni Apostle Paul, that he was still seeking to know God more. Chapter 3, verse number 10, sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection. Can you imagine Apostle Paul talking about knowing God and the power of His resurrection? Well, the truth of the matter is, doon sa Book of Acts, ang daming situation, bumubuhay sila, yung mga apostle, bumubuhay ng mga patay. No? In fact, dumadaan lang sa, yung anino, ay gumagaling lang sa sakit. Dumadaan lang sa anino ng mga apostles. But then Apostle Paul is saying, that I may know Him the power of His resurrection. Because there is nothing more powerful, no, than defying death itself. Kasi pag ang tao mamamatay ang tao, wala kang choice. Sabihin ng doktor, you just have 3 months to live or 1 year to live. And that's it. Sometimes you can extend, no? Do the best that you can. Pag diniklara ng cancer, ngayon, ang daming may cancer sa Pilipinas. Left and right. Ha? Siguro nga, tama si Maru, baka dahil sa pagkain natin ng may betchin parate. No? Ng magic sarap. Di ba? Kahit walang kwenta, lagyan mo ng magic sarap. Ang sarap. No? Lagyan mo ng betchin, sumasarap. Ha? Meron nga ako alam, kahit itlog, nilalagyan ng betchin eh. Doon sa Malaysia, tsaka sa Japan, yung mga, di ba, sila meron silang toyo. Nalagyan nila ng toyo yung itlog. No, yung poached egg, tapos merong laging toyo. Sumasarap naman pag nilagyan nila ng toyo, no? Doon sa Malaysia kami, wala kaming choice, nakikita na lang kami. So pag sinerve, you want egg? Laging pag sinerve kami ng poached egg, may toyo na parate, wala kang choice, parang may toyo to, yung may toyo. Yeah? Gusto mo sana asin lang, di ba? Kaso nalagyan na kagad ng toyo, may nakabudbud na, hindi, masarap yan, may toyo, masarap yan, delicious, toyo. No? Wala kang choice. Kain ka ng may toyo. May toyong itlog. No? Saan nakita ng itlog na may toyo? Yung asawa mo may toyo, pero yung itlog na may toyo, medyo alanganin sa atin, di ba? No? So then sabi niya, and the fellowship is sufferings, being conformed to His death. Imagine mo, Apostle Paul would like to know Christ more through the sufferings. Because hindi maisip ni Apostle Paul kung how, hindi niya kayang i-articulate, no? And even write down the kind of suffering the Lord Jesus Christ had to go to. O go through. Hindi indescribable eh. Kasi iniisip ng iba, the Lord Jesus Christ only suffered yung 3 years na pinako sa krus, ganyan. But can you imagine, pinanganak siya eh, di ba? Yung Diyos ka na nagkatawang tao ka. So habang naglalaro ka, hindi ko alam kung sinipon yung Panginoon, o nilagnat, o tinrangkaso, o nadapa, o nabalian. No? Pero I'm sure dahil siya ay carpenter's son, lumalaki siya sa paligid niya ay puro kahoy, baka siya'y nasasalubsob, nauuntog. No? Hindi mo, mahirap isipin. And Apostle Paul is saying, I want to fellowship. I want to know the kind of suffering the Lord Jesus Christ went through. Kasi marami sa atin, konting problema lang, reklamo na tayo, di ba? Marami sa atin, konting struggle lang sa buhay, financial, relational. Maraming yung kabataan ngayon, pag nag-break ang boyfriend-girlfriend, nagpapakamatay eh. Buti kung gwapo yung boyfriend. Buti kung maganda yung girlfriend. No? Buti nga yung Katniel, di nagpapakamatay. Pero ang dami, imagine mo yung mga issues na yan. Ang daming problema ng mundo. Pati ba naman yung relasyon ng dalawang artista na yung pinoproblema nyo? Sama-sama ng loob nyo, tapos galit na galit ka doon sa bagong girlfriend. Nilalait mo pa, binabash mo pa doon, pinopost mo pa doon yung, may mga nagpo-post pa no, yung bata pa yun na inaakbay-akbayan. No? Tapos meron pa ako nakita doon, pinopost, inaakbay-akbayan, tapos ando doon yung bata sa Itbulaga.
Na pinapalaki din. Na wag naman sana pag lumaki yung si Raisa, pag tumanda, no? Imagine mo yun, binash pa yung mga, pinaproblema ng mga tao, yung mga ganong klase ng problema. Sa dami ng issues na ating hinaharap sa buhay. No? But the Apostle Paul, sabi niya, I want to know the sufferings of the Lord Jesus Christ. I want to just experience them. Gusto kong maranasan yung problema na yon para naman tumibay ako sa aking panampalataya. And then, only then, perhaps I would have more knowledge of the Lord Jesus Christ. Then being conformed to His death. That He died. He died for the cause of those of you and me. Of the people that He loved, of the people that He wanted to bring to heaven one day. So Paul was saying that the best life had to offer, and the greatest accomplishments and pursuit of any man, when compared to knowing God, ranked in the same category. Sabi niya, I counted all but dung, or rubbish. Sa King James, ang sabi niya, lahat ng aking accomplishments, lahat naman nangyari sa buhay, lahat ng nakadagdag doon, di ba, yung meron ako nakita na gumraduate, nakatpasa ng bar, siya ay CPA, tapos ano nga tawag sa inyo? LLB, tapos Juris Doctor na sila ngayon, di na LLB, JD na. Tapos meron pa mga nakadugtong doon sa kanyang pangalan, ang daming title, no? Parang si Dr. Fahrenheit. Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng accomplishments compared to what the Lord Jesus Christ has done for me, those are all dung. Nothing. King James, sabi nitong New King James, rubbish. Pero alam niyo ba yung dung? Dumi. Manure. Yung nilalagay sa pataba ng lupa, dumi ng kabayo, dumi ng baka, na lahat ng kanyang accomplishment compared to knowing God, ranked in the same category as dung, as rubbish, as manure, as basura. In fact, sabi niya sa chapter 3, sa verse number 12 to 14, that he admitted that he hadn't arrived yet. Sa dami ng kanyang accomplishments, he hadn't arrived yet. So, you have to ask yourself a question. Kasi lumaki tayo sa bansa na kung saan, dati nga dito sa atin, 90% ay Kristiyano sa Pilipinas. Ngayon ay bumaba na, 85% na lang daw. Sabi nung pag-i-google nyo, nakalagay doon, 85% Christian. So hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa the rest, no? Baka nagtrabaho sa Middle East yung iba, ay nagpa-Muslim na. Para merong perks, di ba? Yung perks of being a Muslim. No? So, but anyway, lumaki tayong lahat, majority of us, grew up. No? Kahit na Muslim ka pa sa Pilipinas, tayong lahat ay lumalaki na merong kapitbahay ka, merong Christmas light, may parol. No? Ako nga, ang gusto kong classic na parol, yung parol ng gawa sa kapis eh. Kasi ngayon, uso na yung parol na plastic, di ba? No, lahat pinaplastic na ngayon, pati parol. Hindi lang mga tao, hindi lang... Sa Marikina lang, bawal ang plastic. No? Pero ang katotohanan, ang bawal yung plastic na tao, pwede pa din. So, makita mo, lumalaki tayong lahat. Alam natin yon. May namibigay ng kalendaryo na mukha si Jesus Christ. Mayroong nakalabas na puso. Hindi ko alam paano nabuhay yung tao na yun. Labas puso eh. No? Tapos kumikinang-kinang pa. Tapos yung puso ay meron pang tinik. May mga ganun pa na mga picture, mga images ng bata pa tayo. Tapos ando doon yung kalendaryo, ando doon yung date. No? So, vast majority, if not every Filipino, yung 110 million, knows about the Lord Jesus Christ. Pero marami sa kanila, puro lip service lang yung kanilang knowledge. Wala sa puso. They know Him on their lip. No? Those who are furthering their cause
Maraming mga tao are not furthering the cause of the Lord Jesus Christ. Even politics, no? Hindi tayo pwedeng we are not naive. Talagang ang mga politiko, lalapit talaga yan sa mga churches. At kung sinong church ang pupuntahan nila, kapag imam, siyempre parang imam din sila. Kapag pastor, parang ano din sila sa church. Pag ministro, pag pare, ganun, pare-parehas. No? But they are not furthering the cause of the Lord Jesus Christ. No, many of them are furthering their causes. Madalang na yung cause ng Panginoon. No? Kaya ako'y natutuwa sapagkat yung mayor natin dito sa Marikina, he would rather further the cause of Christianity here. Kaya nga sabi ko, yung testimony pa lang ng mayor, sabi niya, kung wala yung iba sa inyo rito nung Christmas party ng Amen, ng Alliance of Ministers for Education and Nation Building. Andito si Mayor, sabi ni Mayor, nung nakilala niya ako, sabi niya, Pastor, nakilala kita, di ba? Nagre-rental lang kayo sa Markinton. Sabi ko, oo nga, Mayor, sabi niya. Nakatayo siya dyan sa harapan. Tuturo niya ako. Di ba, Pastor, nagre-rental lang kayo sa Markinton nung araw, di ba? In fact, sinasabi ko nga sarili ko, parang ayoko yatang barkadahin to si Pastor Jerry. Mahirap na pastor to. Walang sariling building. Nagre-renta lang. Sabi niya, ang gusto kong barkadahin, yung may mga churches na, malalaki, may mga malaki ng gawain. Parang to si Pastor Jerry, hindi magandang barkadahin to. Anong sinabi niya nung dulo? But then, tingnan niyo yung biyaya ng Panginoon sa gawain na to. Tingnan natin yung ginawa ng Panginoon dito sa lugar na to. Tingnan natin yung biyaya ng Panginoon sa gawain na to. Imagine mo, God is being glorified. For us to be thankful na yung mayor natin knows the Lord Jesus Christ. Knows God. Recognizes His power. And would like to help advance the cause of the kingdom of God. Pero gaano karami ang ganyang klase ng mayor? Gaano karami ang ganyang klase ng politiko? They would rather advance their causes. Maraming mga tao, they just follow the Lord Jesus Christ because of their religiosity. Not really after the heart of the Lord Jesus Christ. Maraming mga tao, because those who know the Lord Jesus Christ's teachings and commands are supposed to apply them in their hearts. Gaano karaming Kristiyano ang hindi nag-a-apply ng mga turo ng ating Panginoon? Kaya nga maraming Kristiyano are weak. Ano sabi ni Apostle Paul? Many of you are supposed to be teachers already. For the so much knowledge that you have gotten. Marami sa inyo dapat teacher na kayo. Marami sa inyo dapat nagpipreach na kayo. Pero kayo ay mga baby pa. Kailangan pa nyo ng gatas pa ulit. Imbis na karne na. Pag nakapakinig ng medyo matatapang na preaching, na-offend. Nasasaktan. Mga kapatid, kapag nakikinig kayo ng preaching, and something, some of the things that you've heard makes you uncomfortable, meaning the Holy Spirit is talking to you. And at yung pagiging uncomfortable nyo, ay dapat nyo i-check, bakit ba ako uncomfortable doon sa napakinggan ko na yun? Ano bang mali sa akin? Ano ba yung dapat kong i-correct? Hindi yung, ang sakit mag-preach, ayoko na mag-attend din, lagi ako nasa sermonan, lagi ako napapagalitan. Hindi niya ako pinapagalitan ng nanay ko eh. Hindi niya ako pinapagalitan ng tatay ko eh. No wonder, kaya ganyan ka. Hindi ka nakatikim ng sermon. Hindi ka nakatikim ng palo. Kaya maraming sa atin, mga entitled. No? Kung anong gusto natin, nagagawa natin. Because marami sa atin ay hindi tayo nadisiplina ng ating mga magulang. Ang sabi ng Bible, kapag mahal mo, pinapalo mo. Pag mahal mo, pinapalo mo. At ang sabi ni Apostle Paul, kung sino man ang nagsulat ng Hebrews, yung palo ay masakit.
pero nagre-resulta ng magandang buhay. Yan sabi niya, basahin niya. Hebrews, chapter 10. Chapter 10 siguro, hindi ko matandaan eh. Basahin niyo na lang buong Hebrews and you will find, no? You will realize, oh, ito yung sinasabi ng Panginoon. Pag mahal ka, pinapalo ka. Pag mahal ka, yung palo masakit para sa'yo. Pero yun ay mag-i-improve ng pagkatao mo. So, the question is, paano natin masabing kilala natin si Jesus Christ? Paano natin ipoproject? Diba tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay show and tell na mga mananampalataya eh. Yeah? Hindi tayo pa pwedeng nagsasalita lang, dapat napapakita natin sa ating mga buhay. Hindi pa pwedeng Kristiyano ka, but you just saying that you're a Christian. Ang dali yata magsabi nga Kristiyano ako. Pero ang question, anong klaseng Kristiyano ba talaga tayo? Tayo ba yung Kristiyanong mayroong pananampalataya sa Panginoon? Ang daling magpanggap, ang daling mag-project, ang daling magpa-cute. So the first thing that we need to know, no? I doubt if I'd be able to finish this lesson, but let me give you the first point. Show that you know Jesus by learning to love. Learning to love. You know Jesus by learning to love. Jesus himself said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The statement of the Lord Jesus Christ, talking about us loving God with everything that we have, with all of you. The question is, have we loved the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind? And with all our strength? But this is the first and greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself. And this was Jesus' response to the question, which is the greatest commandment in the law? Referring to of course, to the law of Moses. Until Jesus Christ came, the second greatest command, as stated in the Old Testament in Leviticus chapter 19, was completely adequate. In fact, I think it was the best we could hope for in terms of loving another human being. Matthew 7:12, do unto others as you would have them do unto you. Basic principle na tinuturo ng Panginoon, gawin mo sa iba, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa iyo. Kung ito lang prinsipyo na ito ay ina-apply ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Ina-apply ng mga nagsasabing they know the Lord Jesus Christ. Wala sana tayong problema sa ating bansa. Walang magnanakaw na politiko. Walang walang nagbibigay ng 5,000 na penalty dahil gumagamit sila ng bus lane sa EDSA. Hanggang ngayon, ayaw tumigil. Yeah? Nung isang beses, andun kami, gabi na. Sabi, grabe, ang daming mga motorsiklo, kotse. Sabi ko, ang tatapang naman ng mga to. Ang penalty, 5,000, 10,000, tsaka 20,000 at 1 year na, anong tawag doon? 1 year na suspension. Ang tatapang, sabi ko, Papa, meron ako nakitang video, the same car, different day. Dumadaan pa rin doon. Sabi ko, grabe talaga. No? Ang titigas ng ulo. Ayaw makinig. Gusto laging makalamang. Gusto laging mauna. Gusto laging nandun. Kung gusto nyo makarating kayo ng maaga sa pupuntahan nyo, tayo rito, sa kayo ng mga nanonood, kung ang lakad nyo ay alas 9 ng umaga, gusto nyo makarating ng umaga, umalis kayo ng alas 6 ng umaga, wala kayong problema. Di ba? Meron kang 3 hours na lead time, relax na relax ka. O kahit may mga magkakat sa'yo, pakialam ko sa inyo, 9 o'clock pa ako eh. Pero kung 9 o'clock, aalis ka ng 8:30, kahit motorsiklo ka pa, sigurado ko pa, lahat ng gutter, dadaanan mo.
Wala kang pakialam. Kahit may umaatras o may magkukross sa kalsada o umaatras o umaabante, sisiksik mo pang pilit yung motor mo. Dahil wala ka ng oras. Di ba ganun yung mga disgrasya? Umaatras, pinipilit pa, wala nang space. Tapos mabubungkos kakamot ang ulo, tapos sisisihin pa yung driver. Dahil nasaktan sila. Huh? Kung i-apply lang natin yung golden rule, do unto others what you would want to have them do to you. Ang sarap sana ng buhay natin. Pero alam nyo, ang pinakamalungkot, hindi lang yun ang pinakamalungkot eh. Ang pinakamalungkot pa sa buhay natin is this, that sometimes we don't even love ourselves. How can you love other people? We don't even love yourself. Diba, a lot of people nowadays, struggle to like what God has given them, who they are. Kaya nga, yan ang pinaglalaban ng LGBTQ, ano nga yun? QZ, ganyan? Ano ba? Ha? LGBTQ++++. Sa Amerika, ang issue, yung mga senator, tinatanong sila. Yung mga experts, tinatanong sila. Ibig sabihin ganyan, kung ano yung gusto mong maging, kung anong kasarian ang gusto mo, yun ka. Kaya kung lalaki ako, sasabihin ko, hindi, babae talaga ako. Sabi sa katuwiran nila, paano ka naging babae, lalaki ka? Sabi niya, yung obvious na XX, XY, ang chromosome, di ba? So, dahil babae ka, ikaw ay XY. Tama ba? XY ang babae. Dahil XY ka, paano ka naging lalaki? Iba nga yung chromosome mo. Yun ang gusto kong lalaki ako eh. Sabi niya, tsaka, hindi ka magbuha. Alam mo namang, ang babae nagbubuntis ka ba? Bakit? Meron namang ibang babae hindi nagbubuntis ha? Yung babae hindi ba nagbubuntis? Sila ba ay lalaki? Alam mo, napakalaking issue niyan sa Amerika. Sa atin, medyo, meron lang tayo yung mga, tawag ito, yung ribbon na mga rally-rally. No, na yung ginawa dito nung nakaraan, nagkagulo-gulo yung Marikina. Parang yung ibang tao, hindi na nakauwi sa bahay nila ng isang araw. Dahil nag-traffic dito sa Marikina. Kaya sabi ni Mayor, hindi na gagawin dito yan sa Marikina. Maraming hindi nakauwi nung araw na yon dahil sa traffic. Bakit may mga ganong sitwasyon? Because people don't like who they are. They don't love themselves. Paano ka magmamahal ng kapwa mo kung di mo mahal sarili mo? And sometimes we struggle to like what we are, who we are, and certainly what we do. So how can you expect to love others as we love ourselves if we don't even know how to love ourselves? Anong sabi ng Panginoon sa atin? Luke chapter 12 and verse number 7, "But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore, you are of more value than many sparrows." Ang sabi ng Panginoon, napakahalaga na bilang ko yung buhok mo. For you to understand and know how valuable you are to me. And how important you are. And how you are loved. Kasi na-explain ng Panginoon, nakita na ba kayo ng mga ibon na lumaglag, nalaglag, at dahil sila'y nauuhaw o gutom? Ha? At tumataas yung pakpak at tinatawag ka. Di ba? Humingi sa'yo ng bigas. Nakita na ba kayo ng ibon na, di ba yung, hihingal-hingal ng tubig? Sabi ng Panginoon, wala kayong makita. Yung ang damo, sabi niya, walang nagdidilig, ang ganda-ganda ng bulaklak eh. Yung sobrang ganda ng templo ni Solomon, sabi niya ganyan, at yung bulaklak ng damo na yun cannot be compared. The beauty of that grass, the flower of that grass cannot be compared to the beauty of Solomon's temple. Sobrang ganda na ng temple ni Solomon, maganda pa yung bulaklak na yun. Ang sabi ng Panginoon, how much more are you? We are more value than the sparrows. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Yung buhok nyo ay bilang ng Panginoon.
Alam ng Panginoon na number 35 yung napunta sa drain kanina nung naligo kayo. At yung isa doon ay number 1. God knows about it. Pero ang problema, dahil hindi natin mahal yung ating mga sarili, marami sa atin subconsciously hindi mahal yung mga itsura nyo eh. Di ba? Pag tumitingin ka sa salamin at tingnan mo, sabi mo, parang kailangan kong magpagluta. Yeah? Parang kailangan kong magpatangos ng ilong. Gusto ko yung ilong, baligtad naman. Yung sa ibabaw naman yung butas. Alam nyo, tandaan nyo ito. Ito yung realidad ng buhay natin. If you're a believer, if you have trusted Christ, if you are striving to really live godly, because you are a believer, because you're a Christian, we can expect not to be liked by everyone. Asahan nyo, hindi kayo magugustuhan ng lahat ng tao. Ano ngayon? Ano ngayon kung hindi kayo gusto ng lahat ng tao? Ang sabi ng Panginoon sa atin, 2 Timothy chapter 3, verse number 12, yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. If you would like to live godly, you will suffer. May mga taong ayaw sa'yo. Dumarating ka pa lang, tumatakbo na sila. Pag ano ka sa opisina, parating ka pa lang, nagkukwentuhan yung mga tao na yun sa pantry, dumarating ka na, nag-ipulasan na sila. Ay, andyan na. Andyan na si Pastor Roland. Alis na tayo. Kaya nga, ang question, is it absolutely wrong to feel self-love? Mali bang mahalin natin yung ating sarili? Not necessarily. Kasi nga, paano mo mamahalin yung iba kung hindi mo mahal sarili mo? Diba? So, hindi necessarily wrong ang mahalin mo yung sarili mo. It may be possibly to say something such as, I love myself because God created me. And He loves me. No? God loves me, so I am lovable. Pero kapag tayo, ang danger lang ng pagmamahal sa sarili is when you focus more and more of yourself, your accomplishments, your popularity, your power, your wealth. Doon na siguro tayo ini-endanger natin yung pagmamahal sa ating mga sarili. Kaya nga, yung Bible ay nagbigay ng warning because we can overly love ourselves to the point that we become selfish, to the point that we would esteem ourselves better than others, to the point na we will compare ourselves with others. Pag binapin na yung mga storya nga nung pag-take ng bar, ang daming mga lungkot na lungkot. Ang daming mga umaasa na makapasa sila para magkaroon sila ng magandang kinabukasan and so on and so forth, but they failed. 6,000 plus failed. Gaano kadami sa mga tao na yun ang umaasa ng magandang kinabukasan at kinabuhayan? Pero gaano kadami din yung mga tao doon na ginagawa lang nila yon because nag-expect sila na papasa para sila ay makapagyabang, makapag-flaunt, so that they can gloat. Kaya nga ang Bible sa atin ay may warning. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 2, sabi niya, terrible times will come, men or people will be lovers of themselves. Lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Di ba? Hindi niyo ba napapansin sa panahon ngayon, maraming mga tao hindi marunong magpasalamat? Unholiness, gaano karaming mga disobedient sa kanilang mga magulang sa panahon natin ngayon. But more importantly, dumaan kayo sa EDSA. Tingnan niyo yung mga billboards
And you will know and understand what Apostle Paul is warning us about. Loving ourselves. Kailangan yung kutis ng balat mo ay kutis ng balat ng Koreanang mamama. Yeah? Kailangan BTS ang iyong skin complexion. Or Blackpink. Ganun ka dapat kaputi. No? Na napudpud na yung tunay na kulay ng balat mo. Ha? Kulang na lang para ka nagkaroon ng ano. Ano nga yung sakit nung nanay na nawawala yung... Para ka lang nabitiligo. No? Siguro may mga tao na nangangarap sila na sana magka-vitiligo na lang ako. Alam niyo ba yung vitiligo? Yung nagkakaroon ka ng spot na puti. Ha? Yung wala ka ng glutathione na kailangan doon. Pag naging gano'n ang lahat ng balat mo, puting-puti ka na talaga. Maraming tao gano'n. No? Nung araw, pag sinabing black is beautiful. Ngayon, hindi ko alam kung black is beautiful pa rin. Huh? Because people love themselves. When Paul wrote these words, he was writing about selfish, self-centered love. A type of love that is very different from the self-giving love God wants us to have. When we understand God's love, when we deeply know He loves us, we don't need to focus on loving ourselves. Ulitin ko Kapag alam natin yung pagmamahal ng Panginoon, at kapag alam natin na mahal tayo ng Panginoon, sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal na mahal niya tayo, mababawasan, kung hindi man mawawala, yung pag-focus natin o yung pagtingin natin ng pagmamahal sa ating mga sarili. Yes, we love ourselves, but we don't overly love ourselves to the point na para kayong si Adonis sa Florante at Laura. Nung tumingin siya doon sa kanyang tubig, di ba? Sa tubig, nakita niya yung kanyang reflection. Ang sabi niya, ang gwapo mo talaga. Ikaw na talaga ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. At ano nangyari doon? Minahal niya yung kanyang sarili. Di ba? Sa mythology, meron din, di ba? Ganon. Sino yun? Anong pangalan niya? Si Hercules. Si Narcissus. Kaya narcissistic. Mahal lang nila yung kanilang sarili. So the more we experience God's forgiveness and love, the more we think of Him. And the less we think about ourselves. When we are excited and secure in His love for us, we don't need to try find meaning by loving ourselves. We can always rejoice and say, I am loved. Kaya nga pag may nagsinasabi sa inyo ng mga tao sa paligid nyo, nakarinig kayo na pinagbubulungan kayo, sabi niya, alam mo, pangit-pangit talaga niya ni Jerry. Pag narinig nyo yan, alalahanin nyo, ang sabi ng nanay nyo sa inyo, tsaka tatay nyo, ang pogi-pogi mo talaga. At ngingiti ka na, sabi ng nanay ko, pogi daw ako eh. Pakailam ko sa inyo. Pero alam nyo ba, pag sinabi mong, sabi ng Panginoon, pogi daw ako, mahal niya ako eh. Anong pakailam ko sa inyo? Mahal ako ng Panginoon ko. We can rejoice. Why? We know that we are loved. Psalm 36 verse number 5, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. But I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. Kaya kung inisip nyo, ba't parang pinababayaan yata kami ng Panginoon? Magpapasko na ngayon. Hindi pa namin alam kung anong magiging handa namin. Attend kayo ng Christmas party, baka manalo kayo ng spaghetti pack. Di may handa na kayo. Di ba? No? The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Imagine niyo yung pagmamahal ng Panginoon. Once the Lord loves you, His love is everlasting towards you. Hindi siya mag-fail. Hindi siya hihinto.
hindi siya matatapos. Ha? Kaya hindi mo isipin na, ba't kami nagpo-problema? Bakit kayo mga struggles? Bakit mayroong mga ganito? Hindi, mahal ka ng Panginoon. Ba't mayroong kaming sakit? Ba't di yung kapitbahay na lang namin? Ba't di na lang yung visit na office mate ko? Ba't di na lang kainis na classmate ko? Ba't ako pa yung may gantong sitwasyon? God loves you. Ha? How priceless is your unfailing love? Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. Alam nyo, there are days when many of us would struggle just to be nice to ourselves. And if you struggle to be nice to yourself, how can you love people better than yourself? How can you say na, how can you even obey the commands of the Lord to love your neighbor as yourself? Ang sabi ng Panginoon sa atin, pag dumarating yung panahon na yun, in John 13:34, Jesus said, "A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you also, you are to love one another." Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Ni-raise niya yung bar ng klase ng pagmamahal na dapat meron tayo. Ang sikat na athlete natin ngayon na nag-create ng pangalan ay si Obiena, di ba? Si Obiena yung Paul vaulter, no? Yung bar doon, yun yung racing ng bar, di ba? Pag na-reach mo na yung isang level, tinataas mo yung bar para maabot mo ulit. Ano niyo bang tinaas ng Panginoon yung bar ng pagmamahal? Ang sabi niya, "You love others as I have loved you." Alam niyo kung anong klaseng pagmamahal yun? It is no longer the kind of love that mahal mo yung sarili mo kaya mahalin mo yung kapwa mo. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Anong klase yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? Sacrificial love. Ang sabi ng Panginoon, "You are my friends because I'm willing to lay down my life for you." Ang sabi ng Panginoon, ito yung klase ng pagmamahal na dapat nating gawin. "No greater love hath no man than this, that a man laid down his life for another person." That a man laid down his life for his friends. And that is exactly what the Lord Jesus Christ did in showing us the greatest gift of self-sacrifice through the cross. Jesus teaches us how to love like God loves. That's the kind of love that we ought to exercise. Hindi lang mahal mo yung sarili mo, kung hindi, gaano ka ba kinamahal ng Panginoon? So kaya ang question, how can you love? How can we truly love if we do not know how much the Lord Jesus Christ loved us? How can we truly love if we do not know who the Lord Jesus Christ is? Kilala ba talaga natin si Kristo? Because nung ni-revise ng Panginoon ito, ni-revise niya ito, na mahalin mo yung kapwa mo, kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Christmas time, New Year, no? Malapit na, di ba? Christmas, 15 days, tapos 7 days, New Year na, tapos isang buwan mahigit, Valentine's Day na. Ang dami nating opportunities, no? Plenty of opportunities to live out the revised command of the Lord Jesus Christ. And what is that? To love your neighbor as I have loved you. Kung lahat lang ng mga mag-aasawa, mamahalin nila yung isa't isa, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon, wala sigurong nag-aaway na mag-asawa. Walang naghihiwalay. Lahat lang dito sa church, magmamahalan kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. Walang nagkakasamaan ng loob. Mabilis magkaintindihan. Nga? Kung
Yung lahat lang ng mga magkakaibigan, alam lang nila yung pagmamahal ng Panginoon. And that is the kind of love that they apply. Walang mag-aaway na magkaibigan. Walang mag-aaway na mga mahal sa buhay. May mga nagme-message sa akin, humihingi ng advice, pinagkatalunan nila yung property ng kanilang pamilya. Kung kayo'y maraming lupa sa pamilya nyo, meron kayong mamanahin, wag na kayong magdamot. Kaya mga nakikinig sa bahay nyo, wag na kayong magdamot. Iparte nyo na yan sa mga anak nyo. Dahil pag nawala kayo, pag-aawayan nila yan. Ha? Hanggat hindi nila matututunan yung pagmamahal ng Panginoon. They will quarrel over it. Maraming mga magulang, anong ba gusto mo? Mamatay na ako? Kaya gusto mo na makuha yung lupa namin? Hindi, pag namatay ka, magpapatay yung anak mo dyan. Ha? Pag-aawayan nila yung property na yan. Sabi ko nga, 6 na magkakapatid, marami mga lupa sila. Nag-aaway-away sila because of property. Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin, kung mamahalin lang natin yung kapwa natin, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sarap sana ng buhay natin. Pero tayo hong lahat, ngayong umaga na ito, are given a choice. It's either we love our neighbor as ourselves, or we love our neighbor as how would want the Lord, or as how the Lord loved them. It's your choice. Pero either way, ilalagay mo yung sarili mo sa tama. Pero you would rather choose to love as the Lord loves. Bakit? Kasi yung mga tao, nakakainis minsan. Ha? Nakakapikon. Yung asawa mo, nakakaasar minsan. Yan, napakinggan nga ako nagtetestify. Sabi niya, alam mo, ang katotohanan sa buhay ng mag-asawa, hindi mo naman pakiramdam na mahal mo yung asawa mo kinabukasan eh. Pag mag-asawa na kayo, ang tingin mo dyan, parang visit ka dyan eh. Lalo pag umuwi ng gabi, o kaya sweldo walang inintrega, ang tingin, asar ka dyan, di ba? Hindi naman laging, sa asawa mo lagi, kagaya ko, for example, sa misis ko, hindi naman laging tingin ko sa misis ko ay mahal na mahal ko siya eh. Akala lang niya yun. Pero minsan gusto mo siyang sakalin. Di ba? Minsan gusto mo siyang batukan. Minsan gusto mo siyang tadyakan. Minsan gusto mo siyang ibalibag. Dahil asar ka dahil napipikon ka sa kanya. Yan ang reality. At kung magmamahal ka lang ng pagmamahal mo sa kapwa mo, baka magawa mo yun. Kaya ang kailangan mo, yung sacrificial love, yung pagmamahal ng Panginoon, habang nakapako siya doon sa krus. Sabi sa Hebrews chapter 12, habang nakapako siya doon sa krus, sumisigaw yung mga tao. Sabi ng mga tao, you crucify him, sinungaling yan. Di naman talaga Diyos yan. Nakalagay dyan, INRI. Diba? Hindi yan tunay, King of the Jews yan. King of the Jews. Pero King of the Jews, yung INRI na yun ay insult. Anong klaseng King of the Jews na nakapako ang crown mo ay thorns? Yung mga tao nagsabing ikaw ay King of the Jews doon sa habang siya lumalakad doon sa Jerusalem. The same people who said that siya ay Diyos, the same people who said crucify him. Pero sabi ng Panginoon, you love your neighbor as I have loved you. Nakakainis sila minsan, di ba? Nakakaasar minsan. Yung anak mo nakakaasar minsan. Lalo na pag di sumusunod. Inuutusan mo. Meron kang gustong pagawa, binabaliwala ka. Hindi ka pinapakinggan. Yung asawa mo nakakainis minsan, nakakapikon. Yung mga tao sa paligid mo nakakapikon. But you love the Lord, love them as the Lord loves them. Ano yun? Sacrificial. That you are willing to die for them. How can we do that? We can come to the Lord right now, today. Una, baka kailangan nyo magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Maybe the reason why we're not able to love that way because we haven't trusted Christ as our Savior yet. Or maybe because
we don't really understood. We lack the understanding on how. Maybe we can all come to the Lord right now and say, Lord, show me how. And you read the Bible, and the Lord Jesus Christ will show you how. By how He lived, by how He loved. Nakita niyo ba kung paanong si Peter ay hindi ninay yung Panginoon? At makita niyo ba yung encounter ni Peter with the Lord Jesus Christ? Let me admit this story. After denying, nagkaroon ng encounter, kasi nagmura na si Peter after 3 times niya mag-deny, di ba? Initially, sabi niya, over my dead body. Ha? Dadaan muna sila sa akin bago kanila patayin, bago kanila arestuhin, bago kanila kunin. But then, dumating yung panahon na yon, takbuhan silang lahat, walang natira. Ha? Takbo atulin silang lahat di ba? No? So si Peter, hindi lang yun ang ginawa, he denied the Lord Jesus. You know, what is the, sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, one of the most painful experience that a man could experience in life is to be betrayed by the people that they love. Diba? Pag nagmahal ka, for example, binigay mo yung pagmamahal mo sa isang tao, at yung isang tao na yon ay ibibitray ka, ang sakit yata nun. Ang sakit yata na ikaw ay pagtaksilan. Ha? Ang sakit yata pag mag-asawa ka na, pagkataksilan ka ng mister mo o ng misis mo. Ang sakit yata yun. Sobrang sakit yun. Imposibleng makalimutan mo yun. Ha? Mamatay ka na, matatandaan mo pa yun Hindi mo pa yung makakalimutan. Yung betrayal is one of the most difficult. Pero makita nyo, when after denying, narinig ni Peter yung hindi ko alam kung narinig niya yon, pero may tumilaok ng manok, and then he remembered. No? Yung sinabi ng Panginoon. And they had an encounter while the Lord Jesus Christ was walking. Nakita niya si Peter from afar off. The Lord Jesus Christ exercising sacrificial love. Tinignan lang niya si Peter ng malambing na tingin. Hindi yung tingin na galit, yung salubungang kilay. Nakita niya malayo si Peter, tinignan niya si Peter, sabi niya, ikaw walang hiya ka. Hindi niya, di ba? Ganun tayo Sama ng tao na yan. Di ba, pag nakita mo sa grocery, nakita, naku, dyan yung ex ko, naku, na yun, sama ng ginawa sa akin yan. Di ba ganun? Hindi ka makaharap dahil binitray ka No? Pero the Lord Jesus Christ, look at Him, no? At ang sabi ng Bible, He showed compassion on him, love. Yung look of love. And ang sabi doon, then Peter wept. Di ba? He cried. He could not just accept after what he has done that he could still experience the love from the Lord Jesus Christ. Brethren, that is the kind of love that we ought to show. Even to those people who have hurt us. Even to those people who have betrayed us. Even to those people na gumawa sa atin ng masama. Kayo magtanim ng galit sa kanila. Pakitaan natin sila ng genuine na pagmamahal. Sabi ng Panginoon, you love them as I have loved you. Kung dito sa atin, we are a handful of people here. If we will just use yung opportunities na mayroon tayo, lalo na itong Pasko na to, ipakita natin yung pagmamahal kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. Can you imagine what kind of world we will be living in? Masarap yatang mabuhay ng, alam mo yun, kahit na yung gumawa sa'yo ng masama, you can look them in the eye and alam mong mahal mo sila kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Shall we all stand? Bow our heads. Before we pray, hindi ko alam kung yuko po natin ang ating mga ulo at if you won't mind, pikit po natin yung ating mga mata.
Because I believe itong season na ito ay season dapat nakilalanin natin yung pagmamahal ng Panginoon natin. Yung pagmamahal ng ating tagapagligtas. Yung pagmamahal ng Diyos Ama na isinugo niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. At ang sabi ng Panginoon sa atin, we learn to love. Kung hindi gantong klase ng pagmamahal meron tayo, maybe we're the poor lovers ngayong umaga na ito. Baka hindi tayo marunong talaga magmahal. Baka kailangan nating itama yung pagmamahal natin. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo, hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo sa inyong mga pamilya. Hindi ko alam kung anong kalagayan nyo ngayon. But let me tell you, first that what you need to know, God loves you. That's why He sent the Lord Jesus Christ to die on the cross for you. You only need to believe Him. Believe in the Lord Jesus Christ. Receive Him in your heart as your Savior. Trust Him. If you have done that, kung tinanggap nyo na si Kristo bilang tagapagligtas, mahal kayo ng Panginoon. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, i-rehearse nyo sa inyong mga isipan, mahal kayo ng Panginoon. Ilalampas ako ng Panginoon dito. Tutulungan niya ako. Iingatan niya ako. Aalagaan niya ako. Gagabayan niya ako. Malalampasan ko itong mga problema to. I can hurdle these problems because God loves me. At kung merong kayong mga kasamaan ng loob, meron tayong mga sakit ng damdamin sa ating mga puso laban sa ibang mga tao na maaaring may ginawang hindi tama sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, learn to love. Anong klaseng pagmamahal? Ang sabi ng Jesus Christ, magmahal ka kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Magmahal ka kagaya ng pagmamahal ko. Ang gusto ng Panginoon, magmahal tayo at dahil magmahal tayo kagaya ng Panginoon, pwede bang sa mga puso nyo ay magbigay na kayo ng pagkapatawad sa mga tao na to? Sa umaga na ito, ilapit nyo sa Panginoon, sabihin nyo, Lord, ang tagal ko na itong kinikimkim, itong sama ng loob na ito. Ang tagal na itong galit na to sa aking puso. Ang tagal na itong sama na to ng damdamin ko sa ginawa sa akin ng tao na to. Pero lumalapit ako sa inyo, Panginoon, ngayon. Tulungan nyo nga po ako na magmahal. Kagaya ng pagmamahal nyo sa akin. Ma-express ko nga yung pagmamahal na ito towards this person. At kung may darating sa panahon, may darating pa, nagagawa at makakasakit sa aking damdamin, tulungan nyo nga ako, Panginoong Diyos, na mahalin sila kagaya ng pagmamahal nyo sa akin. Dakilang Diyos, nagkapasalamat po kami sa inyong binigay na pagkakataon kayo po'y makapanambahan sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain nyo nga yung bawat isa po sa amin. Teach us how to love like Jesus loves. Salamat po sa inyong salita at kung meron po kaming kapiling na hindi pa nananampalataya kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas, I pray na sila po'y tumanggap kay Jesus. Sa umaga na ito, lumapit sila kay Kristo, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan at sabihin nila sa Panginoon, na Panginoon, patawarin niyo sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko po lahat ng aking maling nagawa at maling paniniwala. At tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Na mula sa araw na ito, si Jesus will be the Lord of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Tawagin po natin yung ating mga ushers. Let us ask Tatay Nelson to pray for the offerings. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa aming pag-aaral ng banal na salita mo. Maraming salamat po, ito ay sumapuso namin at isagawa namin. Lord, ang aming ikaloob na ito ay pagpalain mo
at ang aming malilikom na kaloob na ito ay maging malaganap ang iyong salita. Lord, maraming salamat po. Paspasan po ang aming kaloob. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, Hello. Tayo po yung mag-closing prayer. Panginoon, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kami po ay dinala nyo po dito. No, Panginoon, ang aming napakinggan ay maibahagi po namin sa aming mga kakilala, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon. At patuloy nyo nga po kaming gamitin sa pagdaganap ng inyong mga salita at pinapanalangin po din po namin, Panginoon, na kami po ibalik nyo mamaya sa aming Christmas caroling, Lord. Magsama-sama po muli kami. At kayo pong magpatnubay sa aming paghiwa-hiwalay. Ang lahat po na ito, Lord, nataas po namin sa inyong pangalan, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Bubunot na lang sila doon sa panig na ng kanilang Bago po sana per family po, meron po tayong bunutan kung ano pong dadalhin po natin para po sa ating Christmas party next week. Doon po sa malapit sa pagkain po. Kuha na lang po kayo. Salamat po.